DZRH. Magandang umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas. Luzon, Visayas at Mindanao at saan mong pong panig ng mundo naroroon ng mga Pilipino, magandang umaga! 20 tayo ngayon ng Hunyo 2024, Huwebes. Sa ulo ng ating mga balita, transition sa mahinang La Nina, asahan sa Agosto ayon sa Pag-asa. Vice President Inday Sara Duterte kumalas na sa gabinete. Nag-resign bilang Secretary ng Department of Education. Umani ng iba't ibang reaksyon mula sa mga opisyal ng pamahalaan. Grupo ng mga guro humirit naman kay Pangulong BBM na huwag politiko ang ipalit kay BP Sara sa DepEd. June 24, idineklarang special non-working day sa lungsod ng Maynila. Bangkay sa loob ng sako natagpuan sa isang bangin sa Balayan, Batangas. Polis na nanutok ng barel sa isang motorista sa Rizal. Viral ngayon sa social media. Kasama natin ang buong radyo natin FM Nationwide, ang ating action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Maganda umaga Pilipinas. Sa detalye ng ating mga balita, inaasahan ng Pag-asa ang transisyon ng mahinang La Nina sa pagitan ng Agosto hanggang Oktubre. Ang Pilipinas ay kasalukuyang nasa neutral na yugto ng El Nino Southern Oscillation. Nangangahulugan ito na hindi El Nino o La Nina. Ayon kay Telma Cinco, Chief ng Pag-asa Climatology and Agro-Meteorology Division, hindi pa maideklara ang La Nina dahil ang ENSO Alert and Warning System ay hindi pa umaabot sa certain threshold. Sinabi ni Cinco na sa ilalim ng La Nina, ang surface temperature sa Central Equatorial Pacific ay mas malamig o mas mababa sa negative 0.5 degrees Celsius. Dahil dito inaasahan ang pag-ulan sa pagtatapos ng taon. Samantala, naglunsad naman ang Pag-asa ng bagong serbisyo na makatutulong sa pagpapalaganap ng impormasyon sa panahon ng para sa publiko. Ito yung Pag-asa National Hydromet Observing Network, isang one-stop shop na nagbibigay ng real-time data sa pamamagitan ng isang interactive map at makikita rito ang progression ng mga pag-ulan sa nakalipas na 24 oras na maaaring magamit ng mga tauhan ng Disaster Risk Reduction and Management Council sa iba't ibang mga bayan. Asahan pa rin ang maulap na papawirin na may kasamang mga pagulan dahil sa umiiral na southwest monsoon o hanging habagat. Ayon pa rin sa Pag-asa, partikular na makararanas sa mga pagulan, pagkidlat, pagkulog ang mga lalawigan ng Palawan at ilang bahagi ng Mindanao, kasamang Metro Manila at iba pang mga lalawigan sa Luzon gaya ng Cavite, Laguna at Batangas. Batay sa datos ng Weather Bureau, dulot ito ng mainit na hangin na nagmumula naman sa Timog Kanluran na inaasang mananatili hanggang Setyembre. Samantala, bahagyang kaulapan naman na may pulupulong mga pagulan ang nakikita sa kanluran ng Visayas, Zambales, Bataan at nalalabing bahagi ng Mimaropa. At muli ang ating paalala, uso pa rin ho ngayon ang thunderstorms. Lahat ho ng mga nasa mga open field mag-iingat sa kidlat. Maganda umaga Pilipinas. 7 minuto makalipas ang alas 4 ng umaga. Nagbitiw si BP Sara Duterte bilang Education Secretary at Vice Chairperson ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC. Sinabi ni BP Sara na hindi dahil sa kahinaan ang kanyang resignation kundi dala ng tunay na malasakit para sa mga guro at kabataan. Nangako naman ang Vice Presidente na patuloy pa rin niyang itataguyod ang dekalidad na edukasyon at patuloy na magiging ina ng mga guro at mga mag-aaral. Ayon naman kay Presidential Communication Office Secretary Chaloy Garapil, tinanggap na ng Pangulong Bongbong Marcos ang pagbibitiw ni BP Inday epektibo sa Hulyo 19. Hindi umano nagbigay si BP Inday ng dahilan at wala pang impormasyon ang Presidential Communication Office kung sino ang papalit sa nabakante nitong posisyon.
Kampante naman ang Teachers Dignity Coalition sa posibleng epekto ng pagbibitiw ni VP Inday bilang kalihim ng Department of Education. Sa panayam ng DCRH kay TDC Chairperson Ben Jamasas, iwala silang magiging maayos pa rin ang pagpapatakbo sa DepEd kahit sino pa umupong kalihim. Ayon kay Basas, basta't walang mabago sa mga polisiya ng kagawaran o kaya ay mas magbubutihin pa ito, walang magiging masamang epekto sa resignation ni VP Inday. Hindi na rin daw ikinagulat pa ng Teachers Dignity Coalition ang pagre-resign ni VP Sara dahil batid nila ang nabubuong hidwaan sa pagitan ng Pangulo at ng ikalawang Pangulo. Hiling na lamang ng grupo sa Pangulo magtalaga ng kapwa-guro para sa susunod na bagong kalihim ng DepEd. Una na po namin sinabi, sana at least hindi politiko, no? Pangalawa, no, dapat po isang mahusay na manager, no? Kasi that person would manage po, no, the Department of Education, no? Pinaka-importante, no, dapat po teacher, no, isip puso at teacher, karanasan niya na maging teacher para grasp yung damdamin, no, ng ating mga guro at alam niya yung sitwasyon. Iniuugnay naman ang political analyst at dating presidential advisor na si Ronald Llamas sa ambisyong politikal ni VP Inday Sara ang pagbibitiw nito bilang kalihim ng Department of Education at co-vice chair ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Ayon kay Llamas, very interesting development ang pag-alis ni VP Inday sa gabinete at posibleng magpahina pa ito sa kanyang senatorial slate sa nalalapit na 2025 midterm elections. Maituturing din na niyang game changer sa political arena ng bansa ang naturang hakbang ni VP Sara. Kadalasan kasi sa politika sa Pilipinas, napapalitan ang loyalty kapag nalalapit ng halalan. Ang simula po ng election period sa Pilipinas ay sa Oktubre. Naniniwala si Llamas na magiging positibo lamang ang ginawang pagbibitiw ni VP Sara kung gagamitin niya itong oportunidad para palakasin ang kanyang organizational leadership at maayos din o magkaroon ng mga maayos na political message. Iginagalang ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC ang desisyon ni VP Sara na bitawan ang kanyang posisyon bilang co-vice chairperson ng ahensya. Ayon kay NTF-ELCAC Executive Director Undersecretary Ernesto Torres Jr., hindi matatawaran ang commitment ng Vice Presidente sa ahensya at naging instrumento ito tungo sa pangmatagalang kapayapaan at pagunlad, pagtugon sa ugat ng insurhensya at pagsulong ng kapayapaan sa mga conflict area ng bansa. Inilala din ni Torres ang dedikasyon ng Vice Presidente sa mga inisyatiba at operasyon ng NTF-ELCAC na nagpalakas sa paglaban sa insurgency. Pati na rin ang pagbibigay din ni VP Inday sa kahalagahan ng edukasyon upang sugpuin ang insurgency sa Pilipinas. Tiniyak naman ni Torres na patuloy ang pagtutok ng NTF-ELCAC sa mandato nito upang wakasan ang local communist armed conflict sa pamamagitan ng inklusibong pagunlad at tunay na reforma. Nagpahayag pa rin ng suporta si Senator Amy Marcos kay Vice Presidente Inday Sara. Ito'y matapos na magbitiw ang Vice Presidente bilang kalihim ng Department of Education at Vice Chairperson ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Ayon kay Senator Amy, hindi kailanman mawawala ang kanyang pagmamahal, tiwala at paniniwala sa kabutihan at husay ni VP Sara. Mananatili pa rin niyang matibay ang kanilang pagkakaibigan kahit pakumala siya sa Duterte o sa gabinete ng Pangulo na kapatid ho ni Senator Marcos. Tiniyak pa ni Senator Amy na patuloy siyang magiging kasama ni VP Sara sa bawat laban nito dahil iisa lamang ang kanilang hangarin, ang magwagi at magtagumpay ang inang bayan. Deklarasyon na ng gyera laban kay Pangulong BBM ang pagbibitiw ni VP Sara bilang kalihim ng DepEd. Ayon sa Teachers Party List Representative na si Franz Castro, asahan ang open war at matinding upakan sa pagitan ng dalawang dating magkaaliado. Naniniwala din si Castro na matagal nang dapat nagbitiw si VP Inday dahil 2 taon nang nasayang para matugunan naman ang education crisis sa bansa. Umaasa naman ang kongresista na mabubuwag na ang NTF-ELCAC na tinawag din niyang Red Tagging Agency na isang aparato ng Estado sa paglabag sa karapatang pantao.
Doon na din si dating Akbayan Party List Representative Barry Gutierrez na sa pagbibitiw ni BP Inday Sara bilang miyembro ng gabinete. Ang tanong ni Barry Gutierrez, bakit ngayon lang siya nagbitiw? Dahil kung delikadesa niya ang titingnan, dapat noong simulang tumirada ang tatay at kampo ng unity team, dapat nagbitiw na ito. Kung trabaho naman ang pag-uusapan, dapat noong nakarang taon pa nagbitiw sa DepEd si BP Inday nung lumabas na ang iba't ibang mga problema sa sektor ng edukasyon. Pangalawa naman ang Pilipinas sa mga bansang pinakakulelat kung creative thinking ng mga estudyante ang pag-uusapan. Batay ito sa kauna-unahang creative thinking assessment ng Program for International Student Assessment o PISA na ginawa naman noong 2022. Sa 64 na bansa, 64 countries, umiscore lamang ng 14 sa creative thinking skills ang mga 15 anyos na mga mag-aaral sa Pilipinas, malayo sa itinatakdang average na 33 points. Pinakakulelat naman ang Albania sa score na 13, habang bandera sa taas ng creative thinking ang mga estudyante ng Singapore, South Korea, Canada, Australia, New Zealand, Estonia at Finland. 15 anyos yung si Norbey na bagsak sa creative thinking. Bakit? Mataas ba sa creative thinking? Yung mga 45 pataas na nagpapatakbo ng ating gobyerno. Reflection lang ho yan eh. Kung anong ginagawa ng mga matatanda, ginagaya ng bata. Ay, sus, may yabang nyo. Sabihin nyo, kasalanan na dyan. Kasalanan ho nating lahat. Sa totoo lang ho, ang dami hong mga strategies nang inilatag, nakalatag, para ma-develop yung creative thinking ho ng mga bata. Ang problema ho, mismong mga nasa sektor ng edukasyon, ayaw ho nilang ma-implementa yun eh. Fast track education para sa science and technology teachers, ano. O hanggang ngayon, hindi naman nila hinahire. Nagbigay ng scholarship para ho sa mga gagraduate ng STEM courses na kahit na walang walang board exam for teachers, pwede magturo para mas mas kabisado nila kung paano magturo ng geometry, ng ibang mga aspeto, physics, iba pang aspeto ng STEM. Hindi naman ho hinahire eh. Ang issue pa rin eh, wala ka naman, hindi ka naman teacher board passer eh. Alam mo ninyo, ang dami na hong nakalatag ng mga strategy, implementasyon po ang problema. Maganda umaga, Pilipinas! Hoy, long weekend ngayong linggo para sa mga taga Maynila. Ito'y kasunod ng deklarasyon ng Palasyo ng Malacanang na special non-working holiday ang June 24 sa Maynila. Lunes po yan. Sa ilalim ng Proclamation number 599 na pirmado na Executive Secretary Lucas Bersamin, nakasaad nito ay para sa pagdiriwang na ika-453rd founding anniversary ng lungsod. Matatandaan na itinayo ang lungsod ng Maynila noong June 24, 1571. Maganda umaga, Pilipinas! Samantala, ito ho, isa pang magandang development, nakakagulat. Kinontra ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel ang panukala ng National Economic and Development Authority na 5 taong tapyas taripa sa bigas. Sinabi ng kalihim ng agrikultura na dapat nasa pagitan lamang ito ng 6 na buwan hanggang 1 taon dahil maapektuhan ng lokal na magsasaka kung paabutin pa ito hanggang 2028. Kita ho ninyo. Mabuti na lang mayroong Secretary Laurel na nag-iisip po ngayon sa gabinete, no ha? Nais din ni Secretary Laurel na isa lang sa regular review ang bawas na ripa para matiyak kung epektibo pa ito sa pagpapakalma ng lokal na presyo ng bigas. Naniniwala naman ang Agriculture Secretary na kinakailangan ang tariff reduction bilang short-term measure lamang. Sa tagal-tagal na ho nitong NEDA Secretary natin sa pagbuo ho ng mga economic policies, nagkakawindang-windang, hindi pa panahon na para mag-resign na yan. Boss, bawa naman kasi Pilipinas, baka gusto nyo mag-retiro na ho kayo. Kamu na, masyado na mainit ang araw. Dito na muna tayo. Mahiwagang tunog. Bigyan na lang muna tayo ng pera, 3,000 ang pagkaganito ho kasi mga balita na mababasa ho ninyo araw-araw, hindi mo gusto ko pa bang tumira sa Pilipinas?
Kung hindi away sa politika, pulpul ng mga rekomendasyon ng mga economic managers natin. Ay, susme. Kaya awang-awa ho tayo sa mga magsasaka. Eto na lang ho muna. Mahiwagang tunog para ma-diffuse natin yung init ng ulo ninyo. Eto ang ating mahiwagang tunog. Nagkakahalaga ngayon ng 3,000. Ayan po ating mahiwagang tunog. Ang inyo pong masagot, ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format ng pagte-text, empty space, name / other / contact number / at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. At doon sa mga gustong sumali sa pamamagitan po ng online, kinakailangan po ng sharer badge. Ayan, kinakailangan po ng sharer badge para ho mabilang yung inyo pong mga sagot. Ang clue, di ba sabi ko nga sa inyo isang bagay na pinapagulong, pero yung ginugulungan ay alam na alam natin. Meron yan sa mga sala, sa mga opisina, sa mga hotel. Ayan, pero pagkatapos yun yung gumulong-gulong doon, dapat naman yung chikiting na gumulong doon, naliligo gamit ang Shield Bath Soap. Kasi hindi naman natin alam kung yun ba malinis o marumi. So para masiguro natin, protektahan na natin yung ating mga chikiting ng gamit po ang Shield Bath Soap. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, naku mga mamis, laundry day today. Kunot no ka ba kapag makapit, madikit at malupit ang mancha? All you need is Pride. Ba't mapahirapan ang self-care sa Pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa triple stain away formula, tanggal ang matitinding mancha based on sa chocolate, mud and Samplemon cotton. Gawa po ito ng ACS. Mamalengke muna tayo. Nasa Alabang Public Market ngayon si Noche Cacas, RH27. Noche, good morning. Ayong buntag kaya nga Angel, ito na ang presyo dito sa Alabang Public Market. Unahin ko yung gulay ako yung Angel. Ang sibuyas na pula 95 ang kilo. Ang kamatis naman 100, bawang yung luya 260 ang kilo. Ang kalamansi naman 130, ang carrots 110, ang talong 110 din ang kilo, ang palaya 140, ang patatas 140 ang kilo, ang beans naman 160 ang pipino o 100 ang kilo, yung repolyo 100 at yung sitaw 50 pesos ang per tali ko yung Angel. Yung kalabasa naman 95 at ang sayote 90 ang kilo. Puntahan naman natin yung isda tulad ng bangus 240 ang kilo, habang yung tilapia 160 at ang galunggong 230 ang kilo. Ang manok naman dito po yung Angel 190 ang kilo, yung liempo 380, habang ang kasim 330 ang kilo. Isama naman natin yung baka, yung laman, nasa 480 ang kilo. So yan ang presyo ng ilang pangunahing bilihin ngayong Thursday morning dito sa Alabang Public Market. Mula sa Pilipinas, DCRH, ako si Natira Tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Philippines. Salamat na Noche Cacas. Ayan, ay teka nga, mga misis, si Bunso ba pagkagaling ho ng eskwela amoy araw at may mga anghit sa katawan. Abay dahil yan sa germs sa katawan nila para labanan ang amoy araw at may pawis, gumamit ang Shield Bath Soap regularly. Ang Pitabalon Shield sa paglaban sa germs versus another brand may shea butter, pampalambot ng kuti sa presyong abot kaya $12.50 SRP. Kaya mga misis ay challenge yun, subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit. Pagsuspende sa mga opisyal ng isang barangay sa Bangged Adra o Abra, pinawalang saysay ng hukuman. Detalye ng balita mula kay Romy Gonzalez sa Irish 41. Naimbag na bigat na Romy. Pinawalang saysay ng Regional Trial Court ang pagsuspende sa mga opisyal ng Barangay Calaba sa Bangged Abra. Pinagkaloob ng hukuman noong Hunyo 18 ang petisyon ni na Barangay Chairman Renato Brazuela, 4 na kagawad at SK Chairman na kumukwestiyon sa ipinataw sa kanilang 90 days na suspension na mga miyembro ng Sangguniang Bayan ng Bangged. Dahil ito sa ipinaskil na tarpulin sa gilid ng kalsada ng barangay na nagpapataw ng multa sa mga hindi susunod sa tamang pagtapon ng basura.
1,000 piso sa unang offense, 1,000 at community service sa second offense, at babarilin sa pangatlong paglabag. Itinanggi ng mga opisyal ng barangay na may pinagtibay silang ordinansa na nagpapataw ng ganoong parusa. Noong Mayo 6, tinagdaan ni Bangged Mayor Mila Valera ang suspension order. Naglabas naman ng 3 araw na temporary restraining order ng hukuman at napalawig ng 20 araw hanggang sa nagpasya ang korte na ang suspension ng mga opisyal ng barangay ay walang saysay sapagkat hindi suportado ng sapat na ebidensya. Mula sa kauna-unan sa Pilipinas DCRH, ito si Romy Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat Romy, Diyos Agina. Ano yun, may tarpulin pa. Sino kaya naglagay nun? Ay, yan ho yung mga development sa Pilipinas. Jail warden ng Tacloban, pinabulaan natin ang alegasyong nanapak siya ng isang PDL sa loob ng kulungan. Detalye na balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RH32, maupay nga agad Jimmy. Mariing pinabulaanan ng jail warden ng siya nanapak sa isang person deprived of liberty, PDL. Ayon kay BGMP Tacloban City Jail Warden Chief Inspector Gasser Gadong na itinulak siya ng naturang PDL kaya gumanti na lang siya. Ang PDL na ito ay nahuli na may cellphone sa loob ng selda na patuloy ang transaksyon sa labas ng kulungan. Nangyari ito sa isolation facility kung saan may mga pasaway na PDL, maraming nilalabag na palisiya sa kulungan. Pinagagawan lang siya ng istorya dahil istrikto ang kaniyang opisina at grounded ang naturang PDL sa mga dalaw ng isang buwan. Mula sa Action Radio Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay-Angay. Tuloy-tuloy sa babalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat Jimmy. Samantala, nagsagawa ng inspeksyon si Senator Bongo sa bagong tayong evacuation center sa Agoncillo, Batangas. Bahagi ito ng kanilang patuloy na pagmamonitor sa mga hakbang para mapaiting ang disaster resilience sa bansa. Sa pagbisita kasama ang ilang mga lokal na opisyal, kabilang si Mayor Cindy Reyes, dinigyantiin ng senador ang kahalagahan ng well-facilitated na lilikasan ng mga mamamayan tuwing may panahon ng sakuna. Tumungo sina Senator Go sa mga inihandang shelter para sa kalamidad tulad ng volcanic eruption, lalo pa sa mga residenteng malapit sa Taal Volcano. Pero maliban sa pagiging shelter para sa panahon ng emergency, maaari din itong magsilbi bilang hub ng community development activities na magpupromote ng disaster risk reduction preparedness. Ayan. Di maganda umaga ho sa ating mga suki ho dyan sa Batangas. Pero sa Mendoza, yan po sa Talisay, maganda umaga. Isinusulong naman ang permanenteng relokasyon para sa mga residente na nasa loob ng 4-kilometer radius danger zone ng Bulkang Canlaon. Nais ni La Castellana Mayor Alme Romila Nicor mangingilimutan na bakantehin na ng 100 pamilya ang lugar. Nagpapatulong naman ang lokal na pamahalaan sa OCD Western Visayas, yan din sa DNR para sa delineation ng 4-kilometer radius danger zone ng bulkan. Pasok kasi sa danger zone ang mga syudad ng La Carlota at Bago, yan din ang bayan ng Murcia at La Castellana sa Negros Occidental, yan din ang Canlaon City sa Negros Oriental. At muli ang ating paalala para ho sa mga photography enthusiasts ho natin. Malapit na po yung deadline, July 31, para po sa pagsusumite ng manyong mga entries para sa PAGCOR Photo Contest 2024 na ang tema Harvest Time. Pagsaludo, pagkilala at pagpaparangal sa mga magsasaka, mga mangingisda at ipapang nasa sektor ng agrikultura para po masiguro ang food security ng ating bansa. Ang mga entries po ninyo ay dapat na maipadala sa www.pagcor.ph/photocon2024. Aba, wala po ang grand prize winner na tatanggap ng tig 100,000 pesos para sa conventional category. Ito po yung mga larawang kuha gamit ang conventional camera. Walo din ang mananalo sa mobile category. Tatanggap naman ng tig 50,000 pesos. Ang mobile category ay may larawang kuha gamit ang inyong mobile device. At yung drone category naman, walo din pong mananalo dyan, tatanggap ng tig 50,000 pesos o mga larawang kuha gamit ang drone camera. Kaya sabi nga po ni Chairman Altenco ng PAGCOR, umatawinting na 2.23. Huwag natin dagdagan, baka masingil tayo. 2.23 million pesos na
ang total cash prizes na ibibigay po sa mga mananalo. At binibida din ni Chairman Tenco na 32.7% na itinaas ng mga entries habang nalalapit na ang deadline. Dalawang lalaki na nakatambay sa sementeryo na kumpiskahan pa ng shabu. Bebenta sila sa mga ghost buyer. Yan po ay Salamay Bataan. Detalye na balita mula kay Danny Kumilang, RH37. Danny, good morning. Nakumpiska ng droga at mga drug paraphernalia ng mga nagpapatrolyang Limay Security Unit LSU ang dalawang lalaki na nakatambay sa harap mismo ng public cemetery sa St. Francis 1, Limay Bataan, alas 3 na madaling araw. Sa ulat ni Limay Chief Police Major Dennis Duran, nagsagawa umano ng motorcycle patrol ang LSU sa nabanggit na lugar. Namataan ang isang kahina-hinala na tricycle na nakapark sa harap mismo na nasabing cemetery. Kaya sinita ang nasabing dalawang lalaki ng LSU at hiniling na ilabas nila ang laman ng kanilang bulsa para na rin ito sa seguridad. At dito nakita ang pakete ng droga at mga drug paraphernalia, kaya agad na tumawag ng PNP at dinala mga ito sa Limay Municipal Police Station. Sumailalim sila sa drug inventory matapos ipaalam ang kanilang nilabag sa batas at mga karapatan. Ang dalawang naaresto ay sinampahan kahapon ng kasong paglabag sa RA 9165 sa Provincial Prosecutor Office. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Danny Kumilang. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Maraming salamat, Danny. May paabak kayo nga sa ating mga kababayan dyan po naman sa Pampanga. Ay, kumusta na ho yung mga taga-Tarlac? Suportado naman ni Senator Amy Marcos ang investigasyon na sa labis na puwersa ng PNP sa paghunting kay Pastor Apollo Kibuloy. Kasunod dito ng inahaying Senate Resolution 1051 ni Senator Robin Padilla para silipin ang pagkakaroon ng unnecessary at excessive force sa operasyon. Una nang inirawa ng senadora na nagmisulang war zone ang operasyon ng kapulisan sa pagsisilbi ng arrest warrants kay Pastor Kibuloy at iba pang mga kasama nito sa Davao. Ayon kay Senator Amy, nakakagulat na hindi niya maintindihan kung bakit nagmumukhang gera doon sa Davao nung mangyari ho ang naturang pagsaserve sana. Ibinahagi ng mambabatas na bukod sa sangkaterbang tauhan ng Special Weapons and Tactics o SWAT at Criminal Investigation and Detection Group, may mga helicopter pa at drone at mga sniper na nakatutok sa gusali. Nagkataon pala na nasa Davao si Senator Amy nang magsilbi ang PNP ng arrest warrant sa leader ng Kingdom of Jesus Christ. Tinagundahan din ng Presidential Sister ang sinabi ng dating Pangulong Digong Duterte na maaaring ipaglaban ng mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ ang kanilang karapatan sa korte. Dalawang lalaki, ito na yung report kanina ni Number 1 most wanted person naman sa bayan ng Calamancid, Sultan Kudarat, arestado down sa kasong 4 counts of rape. Manyakis pala itong walang yan to, no? Detalye ng balita mula kay Jun Di Makutak, RH19. Assalamualaikum, Jun. Alaikumassalam, Kuyang Angel. Isang major manhunt ang inilunsad ng Joint Elements ng Pro-12 upang maaresto ang isang notorious rape suspect sa bayan ng Calamansig, Sultan Kudarat Province. Sa pangunguna ng Calamansig MPS kasama ang CIDG Provincial Field Unit, 2nd PMFC, RSOG 12 Sultan Kudarat Highway Patrol Team at RID 12 Tracker Team Delta, bit-bit ang warrant of arrest. Naaresto ang suspect sa Purok Isla Verde, Barangay Pag-asa, Calamansig, Sultan Kudarat. Ang suspect ay kinilala lamang sa alias itong Robin, 31 years old na nasa talaan ng Pro-12 bilang number 6 regional most wanted person at number 1 most wanted person naman sa bayan ng Calamansig, Sultan Kudarat na nahaharap sa 4 counts of rape under criminal cases number 247926-K, 24-7927-K, 24-7928-K at 24-7929-K mula sa sala ni Honorable Samina Sampaco Macabando Usman, Assisting Judge ng RTC Branch 19, Isulan, Sultan Kudarat. Ang suspect ay kasalukuyang hawak na ng Calamansig MPS at inihahanda na sa paglilitis sa korte. Mula sa kanunahan sa Pilipinas, DZRH, ako si RH19, Jun Di Makutak. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy na serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Sokran Jun. 33 na makalipas po ang alas 4 ng umaga.
Pero ang pag-take ho ng Ultrabayo, anytime. Anytime, pwede ho kayong mag-Ultrabayo, umaga, tanghali, hapon. Pero pinakamaganda, 2 kapsula po daw bago matulog para mas effective. Yun, ha? Ano nga ba ang Ultrabayo? Ito po yung nagtataglay ng nasa 50 million cells ng Lactococcus lactis strain plasma. Oh, lupit, ano ha? Ito po ay nagtataglay ng postbiotic na inaral po ng mga dalubhasa dyan po sa Japan. At ang Lactococcus lactis strain plasma ng Ultrabayo ay dumaan po sa mahabang clinical trial. Hindi po kwentong kutsero. Ang Ultrabayo ay available po sa Mercury Drug, Mesco, Pasmed Pharmacy, Joann's Pharmacy, at pwede rin po sa Lazada at TikTok. Siguraduhin lamang po ninyong galing yan sa Theoxis Health Ventures. Mahalagang paalala din ang Ultrabayo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Mamaya ho siguro paliwanag natin ng gusto. Ano nga ba nagagawa ng postbiotic para ho sa mga may mga allergies? Hahanap po tayo ng dalubhasa para ipaliwanag yan. Maganda umaga, Pilipinas! Alas 4:34. Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 38 na makalipas ang alas 4 dito po sa Pilipinas. Magandang umaga ho sa mga Pilipino all over the world. Lalong-lalo na ho sa mga nagpapadala ng remittance sa Pilipinas. Thank you. Bumabagal po ang pag-devalue ng peso dahil sa pagbabaho ng dahil tumataas yung ating dollar reserve. Salamat sa lahat ng ating mga OFW, lalong-lalo na po sa mga seafarers natin, sa mga mandaragat. At magandang umaga ho sa mga Pilipino dyan sa Hong Kong, sa Taiwan, sa Japan, at sa iba pa hong mga bansa, lalong-lalo na sa Middle East. Yun, mainit na panahon doon. Ingat-ingat po kayo. At huwag din kakalimutan, saan naman ang lakad natin ngayong araw nito, magmaon po ng family alcohol. 2 formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian, proteksyon ng pamilya laban po sa mikrobyo. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyong yung mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabagong family rubbing compound improve cologne. Ayun ho yung mabagong isopropyl alcohol na ginagamit ho ng mga masahista, mga doktor, mga nurse, mga komadrona for sponge gating and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang di siya reachable na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. At happy birthday muna sa ating kaibigang Dorian Master. Ito, napakabating entrepreneur, maagang natutong magnegosyo. Si IJ Burabo Stelia. Legal age na daw siya ngayon, pwede na mag-girlfriend. Lagot ka sa lola mo at sa mama mo. Ayan. At saka may nagbe-birthday din ho pala ngayon si Attorney Beyong Garing ng Muntinlupa. Ayan, Attorney Beyong, happy birthday. Ka-birthday din nila yung isa pang poging mapitagan, si Boss Roque Merong Ramirez. Boss Roque, ka-Bok Merong, binabati ka ng mga mapitagan. Di batiin na rin ho natin ang Midnight Singers ng San Diego, California na talagang puspusan ang paghahanda para po sa kanilang nalalapit na concert dito po sa Pilipinas sa January. Ayan, Oy, Mayor Senny Mendoza ng Talisay, Batangas. Baka gusto nyo yung bumili ng ticket. At saka maganda umaga din kay Congressman Ador Plato, kay Justice Max De Leon, at saka kay, syempre, kay Ambassador Harry Amping at Ma'am Naida Amping. Maganda umaga, Pilipinas! Pinaniniwala ang lumubog na ang barkong inatake ng mga rebelding Houthi sa Red Sea noong araw ng kalayaan. Ayon sa UK Maritime Trade Operations, nagkaroon ng butas ang MV Tutor dahil sa pagsalakay ng Yemeni rebels. Iniulat din ng military authorities na may naispatang maritime degree at mga langis sa huling lokasyon ng merchant ship. Tinira ang Greek-owned local coal carrier ng missile at explosive-laden remote-controlled boat kung saan 21 tripulanteng Pinoy ang nasagip, pero naman isang namatay ayon sa report ng White House. Pinuri ni Justice Secretary Crispin Remulla ang pagpapakulong sa 4 na pulis na pumaslang sa Magama sa kasagsagan ng isang illegal na drug operation noong 2016 sa Bagong Barrio, Caloocan City. Kinilala ang mga nasawi na sina
Luis Aldana Bonifacio at ang kanyang anak na si Gabriel Bonifacio, 19 years old lamang noon. Ayon kay Remulla, may tuturing na milestone ito sa criminal justice system ng bansa at patunay na ginagawa ng pamahalaan ang lahat ng makakaya nito upang protektahan ang karapatang pantao sa pamamagitan ng pagbibigay ng hustisya sa mga biktima. Paalala rin niya ito sa mga pang-abusong pulis na walang mataas sa batas. Pinaigting pa ng Department of the Interior and Local Government ang pagbabantay naman ng mga alkalde sa operasyon ng mga pogo sa kani-kanilang mga lugar. Napanayam ng DZRH at ang radyo natin, ipinaalala ni Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos na may kapangyarihan ng mga alkalde na mag-inspect sa mga kadudadudang establishmento. Binigyan din pa ni Abalos ang pahayag ng PAGCOR na tanging sa Metro Manila lamang at merong isa sa Cavite ang may legal o lisensyadong Pogo Hub. Kaya naman na niya sakaling may makita pang mga Pogo operation sa iba't ibang lugar, tiyak na ito'y illegal na nag-ooperate. Samantala nagbabala din ng kalihim na maaaring masaknal sa negligence ang mga lokal na opisyal na nagpapabaya na magpatuloy ang illegal na Pogo operation sa kanilang lugar. Na meron tayo ilang provision ng local government code, no? At ito nga yung section 444 at 455, no? Na kung saan meron tayong mga ini-issue mga lisensya, permit, no? O pwede magsuspende o mag-revoke ng violation ng kondisyon ng lahat ng lisensya o permit, no? At hindi lang iyon, ito yung tinatawag ng business permit and license. At ang LGU also may provide, may inspect private, commercial, and industrial establishment. Anytime. May inspect, whether they inspect it in relation to the implementation of tax ordinances and execute and enforce laws and ordinances regulating public health. Paano nga kung ang LGU mismo ang nagpapatakbo ng illegal na mga pasugalan? Speaking nila ang sarili nila. Tek, marami niyan sa Pilipinas. Naitalang bagong kaso ng COVID-19 sa Ilocos Region, nasa higit na 100. Detalye ng balita mula kay Freddy Pajardo, Aris 38, Masantos, Kabasanid, Chikayamin sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan. Freddy. Umabot sa higit 100 kabuang bilang na 115 na bagong kaso ng COVID-19 ang naitala nito lamang nagdaang linggo sa buong Region 1. Ayon kay DOH-CHD1 Medical Officer Dr. Roel Bobes, batay sa datos ng DOH Ilocos Region, mula June 9 hanggang June 15, nakapagtala ng mga bagong kaso ng naturang sakit kung saan ang average na bilang ng bagong aktibong kaso kada araw ay nasa 16. Mas mababa ito anya kumpara sa naitalang kaso ng June 2 hanggang June 8 na 133 COVID cases. Nakaantabay anya ang ahensya sa sitwasyon kaugnay ng naturang sakit at pinaalalahanan ng publiko ukol sa pagsunod sa minimum public health standard gaya ng pagsusuot ng face mask. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Pajardo, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipinas. Maraming salamat, Freddy. Nakatanaw naman ang pag-asa ang isang residente ng Aklan na namatayan ng kapatid noong 2023 dahil sa rabies. Ayon kay Raimundo Hilario, pumanaw ang nakatatanda niyang kapatid sa isa inakala nung una na rabies, ngunit ang totoo pala, namatay ito dahil sa sakit sa atay. Para kay Raimundo, isang security guard sa Kalibo, ang pagyaonan na kanyang kapatid ay dala ng kahirapan hanggang sa dumating sa kanila ang malasakit center na brainchild ni Senator Bongo. Nakadagdag kasi sa problema ni Raimundo ang malaking bayarin sa ospital bago pa man namatay ang kanyang kapatid, ngunit dahil sa malasakit center, nagkaroon sila ng pag-asa. Noong June 16, si Raimundo ang naging host ng event ng grupo ni Senator Go at hindi maiwasang maiyak ito nang makita ang senador at todo ang kanyang pasasalamat. Sinabi pa ni Raimundo na ang malasakit center ay higit pa sa isang programa dahil ito ay nagpapakita lamang ng totoong serbisyo publiko kung saan ang pangangailangan ng pinakamahihirap ay natutugunan. Yung Filipino boy group daw po na BYGO, aba, kinasuhan ng mga basher. Bakit naman, Gorgie Rula? Good morning, Gorgie.
Panibagong court battle na naman ang susubaybayan natin dahil formal nang nagsampa ng reklamo ang grupong BGYO laban sa ilang netizens na patuloy na nang babasya kanila. Umabot na sa cyberbullying ang naranasan ng grupong BGYO kaya sinikap nilang matrace itong mga taong ito at nang nakuha na nila ang sapat na impormasyon, sinampahan na nila ito ng reklamo sa Quezon City Prosecutor's Office kahapon na umaga. Hindi lang binanggit kung sino itong mga kinasuhan nila pero meron daw isang taga-showbiz na dadamay sa kanilang reklamo. Sabi pa ng ating reliable source, first batch pa lang daw ito dahil meron pang isang grupo na kakasuhan din nila sa mga darating na araw. Hindi na raw kasi matanggap ng mga miyembro ng BGYO ang cyberbullying na inabot nila kaya tama lang na idaan na raw ito sa legal na paraan. Kaya abangan na lang natin kung saan hahantong itong panibagong kasong susubaybayan natin mula naman ngayon sa sikat na P-pop group ang BGYO. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas DZRH, ito po si Gorgie Rula, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipinas. Maraming salamat Gorgie. At para ho naman sa mga taga Maynila, baka sa araw ng Maynila, gusto ho ninyong mamigay ng pangregalo sa mga non-resident ho ng Maynila. Pwede ho, dark chocolate, tangerine chocolate. Ano nga ba ang tangerine chocolate? Alam ho ninyo, nakakatuwa ho ito dahil sa nadadagdagan po ang kinikita ng mga magsasaka at na-uplift ang kanilang buhay. Dinakot po yung mga planting material ng kakao galing Davao, itinanim po sa ilalim ng mga nyugan dahil naniniwala si Dr. Helen Tan na ito'y isang paraan para lumakas ang loob ng ating mga magsasaka at maging sila ho ay maging reliant na rin ho sa kanilang mga sarili sa pamamagitan ng pagnenegosyo. Ang tangerine chocolate po ay brand ng mga magnaniyog at mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Available sa 0919-095-5935 at huwag mag-alala ho yung ating mga midnight singers ho dyan sa San Diego, California. Pagdating nyo, may nag-iintay na pong tangerine chocolate. Ang tangerine chocolate po ay meron sa mahigit 10 variants na available sa tangerinechocolate.ph. Ang mga raw material na ginamit dyan ay galing din po sa ani ng mga magsasaka. Kaya sabi nga po ni Dr. Helen Tan, ito ay proudly gawang local but taste and looks global. Para sa inyong mga orders po, pwede ho kayo mag-text sa 0919-095-5935. Maganda umaga. Teka, bakit ganun? Parang nanginginig yata yun. Ulitin natin. TikTok. Maganda umaga, Pilipinas! Ayun, ibibida pa naman natin itong mga nanalo ng 2 gold at 2 bronze medals sa 12 Robotics Championship International Competition. Ginanap po ito sa Grand Antonio Alexis Stadium sa Oradea, Romania. Aba, kasama ho natin ang ilan ho sa mga winners. Makakasama natin si Ivo Bolipata, ang tatay po ni Lance Gregory Gregor Bolipata. Ayan. Nasa niya na. Ayan. At saka yung kanilang sino unahin natin? Hindi, naka-zoom. Nasa zoom na sila, Malu. Ayan. Okay. Unahin natin siguro si Ivo. Ayan na, ayan ang gagwapo ng mga bata ito. Ayan. Unahin muna natin siguro yung sino bang nandyan, Malu? Ito pala. Si Lance Bolipata, ang kanilang team captain from Davao. Lance, may buntag din mo. Kumusta ka na? Si Sir Fred na pa yun, Coach. Lance, good morning. Good morning po. Ayan. Wala na pa si Papa. Wala na. O, sino itong? Si Sir Fred na pa mag... Okay. Tapos, pero nandito si Coach Fred. Coach Fred, magandang umaga. Good morning po. Ayan. At saka si Yopi. Ayan, okay. Anyway, Coach, kwentuhan nyo nga kami. Paano tayo napasabak dito sa competition na ito? Paano kayo nag-qualify sa international competition ng robotics? Ganito po kasi ako I am from Aerobotica mismo talaga. So kami specialized po kasi talaga kami sa mga robotics and automations na courses. So meron kaming mga sinasalihan na different kinds of competitions. One dito po is yung sa Oradea po, yung 12 Robotics Championship. So ayan po, and then si Lance po at saka si UP, they were my students po sa Aerobotica po for 2 years, for more than 2 years po.
So this started from scratch. So actually, nag-enroll sila sa amin ng electronics, robotics, and computations po. So ganun po ang nangyari. And then si Lance last year, naging intern po sa amin sa Aerobotica. So nung sumali kami sa sa robotics and computation sa Oradea, tinap po namin sila. So since medyo malaki na po yung nila, mga natutunan sa amin. So ayun po. Ganun po yung nangyari. Lance, and then together Lance, with din po pala Panabon National High School. So sa Davao, meron din po kaming kasamang ibang team po doon. So ayun po sila. High school to? Grade school? Hindi ito college, ha? Hindi siya sir, no? Hindi siya talagang school. Po kami, parang maliit na company. Isang company po kami rather na mga short courses po na hindi affiliate sa school. Alam niyo po yung let's say po if you want something to learn na with regards to robotics po, you can tap us po. Ganun po. Hindi ito TESDA accredited. Ibang program, completely ibang program. Yes po, completely ibang program po kami, sir. Okay. Paano who regulates it? Pero nasa ilalim ng TESDA o nasa ilalim ng DepEd? Siya, sir, no? Parang paano ba to? When it comes to TESDA po, nasa ongoing yung process ng papers namin dun, sir. So, pero maliit lang kami na isang company kami, sir, na nag-o-offer ng mga, let's say po, by levels po. Level 1 to level 5, level 1 to level 10 na mga robotics and automation na nakafocus only on programming, ganun, sir, no? Hardware, na dun lang sa robotics lang talaga ang focus niya. Pero dyan lang kayo sa Davao? Diyan sa Mindanao pa lang? Actually, sir, kami po is naka-based kami sa Makati po. Okay. So, pero may mga partners kami ng mga schools. Ganun, sir. So, anong hahanapin namin? For example, yung mga magulang ngayon na may mga chikiting na talagang into IT, robotics. O robotics, Yes, po. How can they access? So, how will they know kung nasaan kayo? Sir, yan, search lang nila si Aerobotica po. Ang website po namin is www.aerobotica.ph or po, type nyo lang, just simply type Aerobotica sa Facebook. Lalabas po yan, sir. Okay. Si Yopi, kumusta ang laging laban? Ano naging laban nyo dun sa sa Romania? First time nyo lumaban out of the country? No. It was our second time, but it was much more than we expected po. Okay. And where do you go? Where do you go for formal schooling? Where do you go for formal schooling? Anong eskwelahan? I'm homeschooled po. Saan yun? I'm homeschooled. Okay. And si Lance, saan? Same po. Homeschool global po. Okay. And anong grade nyo na ngayon? Nasa anong year level? Grade level? Senior high school, kung equivalent? Junior high school po. Wow. CFE. I'm in 6th grade. You're just in 6th grade, but you're now competing globally for robotics competition. Alam mo, Fred, nakakatayo naman ng balahibo itong ginagawa nyo dyan. This is the future of the country. This is the future of the Filipinos. Di ba, nakakatuwa? Gaano karami, Fred, gaano karami ang tinitrain nyo? Marami din po, sir, no? So, marami kaming mentors. So, different schools po, different students po. Actually, sir, not just students. We also teach po ng mga professionals po. Meron din po mga, let's say for example, focus lang nila ng PCB designing. Yan, meron din po kami yan, sir. Not just students, sir, actually. Wow. Okay. Fred, bakit ganun yung passion nyo? Sir, me as an ECE po, no? Electronics po. So, yun dun po talaga ang namin. So, kami po, mga group of engineers po kami sa Aerobotica. Okay. Meron kayong kagrupong mechatronics engineer? Mechatronics, sir, wala po. Wala pero mga ECE po. Pero di ba mas maganda nga kasi dito sa atin hindi pa masyadong kinikilala ang mechatronics, nasa mundo na tayo ng robotics eh. Di ba? Exactly, sir.
Yes, exactly po. Kaya nga po yung artificial intelligence, yan po, no, papasok po talaga tayo dyan. Well, in fact po, one of our project po that we represented po sa Oradea is the AI segregator po. So, yun po. Artificial intelligence na waste segregator po. Kaya sinasabi nila, hindi daw ganun ka-creative ang mga Pilipino. Hindi ako naniniwala eh. Bigyan mo ng tamang focus, magiging magaling ho ang mga... Ito lumalaban sa international competition, oh. Noon pa natin sinusulong. Dapat yung instrumentation, engineering, hindi dapat technician ng kategorya dito sa Pilipinas. Alam mo niyo, para tayong siraulo rito na push na hindi na nakikinig ang gobyerno. Hanggang ngayon ho, sinasabi natin, ang dami tayong mga instrumentation technicians na pinapadala sa ibang mundo. Ano ha? AI na ho nga, uson hong AI ngayon, pero hanggang ngayon, instrumentation technician pa rin. Hinahamon nga natin ang Commission on Higher Education, bakit ba ang mechatronics, ang instrumentation engineering, hindi ninyo bigyan ng emphasis? Ito ang future natin. Oh. Ito yung mga, nandyan si Yopi, oh. Nandyan si Lanzo. Yopi, anong pakiramdam mo when you were competing and defeating those global competitors? Actually, before that, I was really nervous, but I was very happy after we won awards. I was very happy to have defeated all of those people, and okay. And Lance, ikaw naman, what are you going to pursue in college? I want to be a mechatronics engineer. Wow! So, yeah. Alam mo, hopefully... You check with the OST. Baka meron ho silang available mga scholarship program, lalong-lalo na sa mga special courses na katulad nito. For sure, you will surely welcome itong mga ganitong kagagaling na mga ano natin. Ano ha? Puntahan mo yung Science Education Institute ng DOST. Meron silang mga scholarship doon. Baka sabihin naman nila, hindi, kaya ng dad ko. But alam mo, yung access nyo to other laboratories will really boost, makakatulong ng gusto para mapaganda, mapahusay pa natin. In the meantime, so who got the gold medal? Who won the gold medals pala? Kasi dalawa eh. Kayong dalawa, Yopi? You get the gold? Our team got all the medals. So yung team nyo. Wow, ayun. And Fred, when is the next competition? My next competition po kami, sir, sa kami mismo sa Aerobotica, we organize po yung tinatawag na Revolution. So by this December po, magkakaroon po kami, partner po namin si University of Makati. So basically, held po to sa may Makati din po, University UMac. Opo, so if they want to join us po, pwede po. So, paano sila sasali? Any school can join? Yes po, meron kaming form. Itap lang kami, sir. Pasok lang sila sa Aerobotica, nandun po yung details. And not necessarily school ang sasali, pwedeng grupo o pwedeng mga robotic enthusiasts. Yes po, individual, groups, ayan po. So, meron po kami doon mga tinatawag, sir, okay lang po ba? Iano ko po, yes, please. Meron kami tinatawag na line following po. So, which is yung competition na sinalihan din namin. May humanoid challenge, mga ganun po, no? Tawag nito, mega sumo, mga ganun, sir. So, yun po yung nila. Pwedeng group, pwedeng individual po. Ayun po. Fred, alam mo, nakakatayo ng balahibo itong ginawa niyong accomplishment. Ha? Lance and Yopi, thank you for inspiring the Filipinos. Baka sa pananaw niyo, simple competition. No, hindi ho. After hearing negative stories, di ba, nakakarinig tayo ng mga negatibong mga storya tungkol sa sektor ng edukasyon natin. But having Yopi and Lance here, di ba, it's something that we can be proud about. At mananalo sa mga ganong international competition. Ilang taon na silang nag-aaral, Fred? Sa amin po, sir, more than 2 years na po sila. So ako mismo, nag-handle sa kanila, naging mentor and then ng coach nila, sir. Oo. Fred, huwag kang magsasawa. Huwag kang magsasawa in developing the future of these children. Maraming salamat. Thank you. And thank you for inspiring us again. Yopi, Lance, congratulations. Good luck sa mga susunod niyong laban. Thank you po. Fred, pakiulit muna. Ano yung website na pupuntahan nila? www.aerobotica.ph, sir.
And then sa Facebook po, just key in, just type po Aerobotica. Lalabas po kami doon, sir. Ayan. And come December, magkakaroon po ng isang panibagong competition. Kung sino yung mananalo doon, ilalaban naman natin internationally. Ganon. Yes po, sir. Exactly. Do you get funding support from government? Wala, sir. Yan ang malungkot. Okay, good luck. And I hope with this discussion, it will open other funding sources. Hindi nyo naman kakayanin magpadala ng mga international competitors, di ba? So parang Olympics ito pagdating ho sa robotics. And again, sa mga magulang po ni na Lance and Yopi, thank you for giving the opportunity sa inyong mga chikiting. Ayan. Thank you. Fred, again, thank you. Maraming salamat. Thank you, sir. Yung po yung team ng Pilipinas na kumatawan po sa atin sa Romania sa international competition. Nanalo ng 2 golds at 2 bronze medals sa international competition na nangyari noong pong May 11 sa Oradea, Romania. Good luck. Ched, baka naman pwede ho ninyong bilis-bilisan na kilalanin bilang formal offering na ho yung mga courses ng robotics, mechatronics. Alam ko dito sa Bulacan meron na may mga nag-o-offer na ganung programa di ba? Pero yung formal offering on mechatronics engineering, instrumentation and controls, di ba? Hanggang ngayon ho, yung mga pinapadala nating magagaling na mga technician pa rin hong kategorya. Pagdating nila yung mga instrumentation engineer sa Saudi Arabia, mani-mani lang ho, kayang-kaya ho nila, pero ang sinusupervise, mga veteranong technician ng Pilipinas. Paano nga naman tayo lalaban, di ba? Ito na ho yung future. Maganda umaga, Pilipinas! Ay naku, sana ho yung eskwelahan dyan po sa loob po ng Sibera Mabalacat, Sibera Bacolod at Chamira, magkaroon na rin po ng mga offering na katulad. Ay, kailan lang high school lang pala yun. Wala palang college doon. Anyway, para ho sa mga naghahanap ng magandang investment, ito na po ang pinakamurang ready for occupancy unit na available po sa housing industry with easiest term, 5% lamang ang down payment, pwede bang gives. At pagkakayuhin nagkapagbigay na ng 20 pesos all-in down payment, 7 days after take-out ng Pag-ibig Housing Loan, pwede na kayong maglipat bahay agad. Kaya ano pang hinahanap po ninyo? Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya na sa loob po ng township mismo, yung pong eskwelahan, simbahan, palengke, munisipyo, at iba pa hong mga amenities. Para po sa karagdagang impormasyon, mag-text kayo, tumawag sa 0996-501-5555 o sa 0947-434-5555. At kung ngayon ho kayo tatawag at pupunta, magpapareserve, may chance pa ho kayo manalo ng trip or 2 sa Japan, Taiwan, Singapore, Hong Kong at Thailand. Kung doon tatama ang inyong lucky dart. Maganda umaga, Pilipinas! 4 na minuto na makalipas ang 5:00. This time check is brought to you by Angelo Palmones. Maganda umaga, Pilipinas! Huwebes ho ngayon 20 ng Hunyo. Doon kasi sa mga pinadalhan ko ng message sa Viber at saka sa Messenger, sabi ko Happy Wednesday. Sorry naman. Kasama natin ngayon si Alzar Aurelio ng Pag-asa. Alzar, kumusta magiging lagyan ng panahon natin? Hello, magandang umaga po sa ating lahat. Ngayong araw po ay may asahan pa rin tayo ng mga maulap ang kalangitan na may kasamang kalat-kalat ng pag-ulan at thunderstorm sa Palawan, Occidental Mindoro, Romblon, Western Visayas, Central Visayas at Mindanao dahil sa habagat. Sa lalabing bahagi ng bansa, asahan po ang bahagyang maulap na kalangitan, lalo po sa bandang umaga. Pero sa lalabing bahagi ng araw nito, magiging makulimlim o maulap ang papawirin na may kasamang isolated na pag-ulan. Ngayong araw, wala po tayong binabantayan ng bagyo o low pressure area na maaaring makapekto sa bansa. Paalala po, kahit wala po tayong gale warning, mag-ingat pa rin tayo dahil sa mga pag-ulan dulot ng habagat. Yan po ang ating update sa mga updates sa lagay ng panahon mula sa Pag-asa. Ako po sa Alzar D. Aurelio. Wala nakataas na gale warning, Alzar? Wala po. Wala din. Okay, so pwedeng manglayag yung maliliit na mga mangingisda. Thank you, Alzar. Magandang umaga.
Thank you po. Magandang Si Alzal Aurelio mula po sa Pag-asa, at huwag natin kalimutan, ano man pong lakad natin ngayong araw nito, magmaon ho ng proteksyon laban ho sa mikrobyo, magmaon ho ng family alcohol. Dalawang formulation yan ha, yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem, hindi po manunoy ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family wrapping compound Imprumal Colon. Yun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family wrapping alcohol parang DCRH, subok na sa mahabang panahon. Mabibili sa naman butik at convenience stores nationwide. Family wrapping alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Maganda umaga, Pilipinas! 509 Alas 5:11. Oy, magandang umaga sa mga taga-BIR, sa mga taga-Bureau of Internal Revenue. Ako, paano yan? Tinanggihan po ni Secretary Ralph Recto ng Department of Finance yung inyong rekomendasyon na babaan yung goal. Sabi nga, kung yung ibang mga agencies like Bureau of Customs, sumusurplus nga bakit ang Bureau of Internal Revenue hindi makakota? Ayan, baka naman siguro ho dahil sa mga appointments, o mga itinatalagang tao na hindi naman talaga karapat-dapat, halimbawa, dito po sa Caloocan, yung pong RDO na itinalaga. Hindi naman pala ito CPA, hindi rin abogado. Na dapat ho, yun yung criteria, ba na italagang RDO, baka hindi nga episyente ang kaalaman sa pangungulekta. Tapos magiging assistant director pa. Ay, nako, Secretary Recto, paka-chili, baka mamaya kumaisingit sa inyo dyan. Nandyan na daw ho sa inyong tanggapan. Only in the Philippines, Tapos turo tayo ng turo, kesyo, ang dami kasing smuggling ng vape, ganito, ang dami yung mga palusot dyan, Ay, nako, napakaswerte naman. Pangalan nun, si Pritch Bendia. Yan daw ho kasi, Bagyo. Bagyo kay Dad. Teka muna. Eto na lang, sige si Malo. Para maintindihan lang natin. Anyway, kasama na natin si Joy Villarreal. Okay, andyan na. Tsaka nandyan na rin si Patrick Ablasa. Okay. Kahapon po natin binabanggit ito, yung mga nagrally ng mga bingi, nagrereklamong mga staff ng Komisyon ng Wikang Pilipino. Nung nagpa-interview sa atin at pag-rally, sila pang idinimanda ng libel. Patrick, good morning. Magandang umaga kay Patrick. Via Zoom. Ayan, at saka si Joy Villarreal, Yung interpreter muna. Joy, good morning. Good morning, Joy. Teka, nawawala si Joy. Good morning po. Ayan, Joy, good morning. Oo. Tama yung impormasyon, Papailan pa sila na ng libel. Sila pa yung ipaghaharap ng demanda. Pwede po naman galing kay Pibs mamaya. Sige po, pero hindi nga po maganda yung English multa. Opo. Pero ikaw, employed ka rin ng komisyon as a interpreter? Hindi po. Bali, kami po yung civil service organization na tumutulong po sa Komisyon sa Wikang Filipino. Kasama po kami sa mga interpreters po. I see. Okay. Dahil nga ito yung sektor na na nangangailangan talaga ng ayuda, Okay. Patrick, good morning. Nasa rin na rin natin si Patrick. Patrick? Wala pa po ata wala pa rin. Oo. Anyway. So, pero totoo, confirm na tinanggal sila. Tinanggal na sila. Hanggang June 30 na lang po. Hanggang June 30. End of this month. Okay. Pero ano bang status ng employment nila uli? Contract of service po. Contract of service. Pero and they've been there ng 2 taon. They've been there for how many years na? Ilang taon na sila? Si Peeps po almost 2 years. Almost 2 years. Ano ba yun? Meron bang period lang talaga ang pananatili nila?
Hindi po, dapat po kasi magkaroon sila ng regular position, plantilla position. Pero nire-renew lang sila every 6 months. Dahil nga doon sa meron tayong batas, di ba? May na nagsasabi na dapat ng may plantilla position na yan. Oo. Anong law ngayon? Yes. Anong batas yun? Teka, hinahanap ko kasi dito yung storya kahapon para mas maintindihan ng ating mga kababayan kung saan ang gagaling ito. Ayan, okay. Republic Act Filipino Sign Language Act. Ayan, ito yung basihan. Ma'am, teka muna. RA 11106. Saan kayo nag-aral ng sign language? Ang hirap kaya noon, di ba? Tapos ang bilis dapat ng mata mo dahil binabasa mo yung senyas nila tapos po-process sa isip. Gaano katagal kayo nag-aral? Ako po, sa community po ako nag-aral pero may training po sa ibang bansa. Currently po kasi ngayon may isang course po sa PNILD, College of St. Benilde. 3 years. Pero yun po. Diploma course? Bago pa lang po yung course. Diploma course siya? For us kami po. Diploma course lang siya sa St. Benilde. Bachelor po yung ngayon na meron kami sa Benilde. Anong bachelor program yun? Bachelor in Sign Language Interpreting po. But for me po, I learned sa community and sa ibang bansa. Trainings po naman. Pero not necessarily undergrad lang ang pwedeng pumasok. Anyone halimbawa ako gusto ko matuto and want to pursue a career in sign language. Pwede akong mag-enroll sa St. Benilde. Sa Benilde po may dalawang options. May isang course tapos meron pong yung diploma per program term na Filipino Sign Language Program. You can learn in a year 3 levels. Yes, pwede po yun kahit sino. Teka muna. Kayo ang binabasa ninyo yung lips, di ba? Kung paano basahin yung lips at saka yung kamay. Yung senyas po nila. It's not the facial expression that you interpret? No, kasi may signs po kami na inaaral. Yung Filipino Sign Language, yung lengguwahe ng deaf. So it's a visual language. Yung senyas, yun po yung ini-interpret, sinasalin po namin. Andito na po si Pims. Exciting naman yan, alam niyo yun. Masaya diba? Po. Oo, di ba? Tsaka, it's a skill na not everyone can have, di ba? Unless na, alam mo nga, mag-senyas na gano'n, di ba? O, kami dito, alam lang namin, gano'n, commercial na. Di ba? Pagkatapos gano'n, patayin mo na yan. Ito po commercial, yes. Ito yung rock. Tapos sa amin, pagka ganun, tumigil ka na, overtime ka na. Google Bing ka na. Okay, teka muna. Kasama na natin si Patrick. Patrick, good morning. Yes po, nandito na po. Thank you. Patrick? Wala pa sa screen natin si Patrick para makita din ng mga nanonood sa atin online. Joining us is Patrick Ablasa, Senior DEP Advocate. Ayan, Patrick, good morning. Patrick? Good morning po. Okay. Good morning po. Magandang umaga. Oo. And tama yun, hanggang June 30 na lang yung inyong kontrata. It ends by the end of the month. Ayan, oo. Nakakatawa, para tayo... Opo, hanggang June 30 na lang po kami. Okay, so, ano ang naging tugon nila dun sa reklamo sa kanila tsaka dun sa sinasabing pagpapile pa ng libel case? Okay, naganda po, nag-interpret pa ho sila. Magandang programa. Opo, yung si chairman po, si Chairman Art Casanova at mga bagong commissioners po, nagplano po na kasuhan kami ng libel dahil sumali daw po kami sa rally at mali daw po yun. Hindi, teka muna. At patuloy po ang operasyon at diskriminasyon na ginagawa po laban sa amin. Hindi, alam ho ninyo, pagka nag-i-express ka ng facts, when you're just expressing the facts and nag-ventilate ka lang ng inyong mga hinaing, hindi po libel yun. Maliban lang kung sinabi nyo, papangit nyo!
Ayan, medyo character assassination yun. Wala naman kayo sinabing ganun eh. Hindi nyo naman sinabi, magnanakaw kayo! Wala naman sinabing ganun eh. Ang sinasabi lang, nasaan yung 1.8 million? Eh kung ganun ang interpretasyon nyo sa pagtatanong, eh para mo sinabi na, bakit hindi nakakakota ang mga taga-BIR? Diba? Ganun yun, hindi ho yan malicious. Tanong ho yan. Diba? Totoong tanong ho yan. At wala namang malicious intent doon. But anyway, it's a legal issue. So, anong balak nyo ngayon? Ayan, Joy. Ayan, sandali, nagsisinyasan pa sila. Sandali lang po saglit lang po. Ang plano po namin ngayon ay ako po, magtuloy po ako magtatrabaho hanggang June 30. And sana magbago ang desisyon nila balang araw at ma-renew ang aming contract kung sakali lang. Pero kung for now po, nagko-coordinate pa rin kami sa deaf community. Tinatry namin ipaliwanag ang aming posisyon, ang aming kaso, na wala kaming ginawa at mali rin na kakasuhan nila kami ng libel. Nagsabi lang kami ng aming complaint, ng nararamdaman namin. Kaya kami nagsama-sama, nag-rally, hinahanap namin kung saan napunta ang budget na para dapat sa amin. Okay. Anyway, yun nga. Sige, Joy, medyo tambak lang ako ng commercial, Joy, at saka mga reports, ha? But again, itong issue na ito, nilevel na natin sa mga kinaukulan, sa mga policy makers natin. Rest assured na meron kayong patuloy na boses dito po sa DCRH. Dito ho, pipit, bingi, may kapansanan, open ho sa atin, and we will continue to pursue your cause. Hindi naman po pwedeng, meron na nga pong mga diferensya, di ba? May mga handicap na nga ho, aapihin nyo pa. Diba? Ano bang gusto mangyari itong mga nandyan sa Komisyon ng Wikang Pilipino? Magmarsyalo kayo dyan? Diba? Tandaan ho ninyo, temporary lang din ho yung pananatili nyo dyan sa komisyon, di ba? Kung meron ho kayong mga gustong gawing mga kabulastugan, hindi ho perpetual ang inyong pong pag-upo dyan. Tinatawagan din po natin yung Komisyon ng Wikang Pilipino. Hindi nyo naman siguro kailangan ng interpreter para ho sumagot. Kaya lang, yung sagkaan ho ninyo, ang freedom of speech, nitong mga taong katulad po ni na Patrick Ablasa, wala ho siguro sa lugar ng demokrasya. Ayan. Patrick, thank you for joining us. And Ma'am Joy, huwag kayong magsasawa sa paglilingkod dito sa mga kababayan natin na nangangailangan ng inyong ayuda. Thank you. Opo. Salamat din po. God bless. Ma'am Joy, pero minsan tatawag kami sa inyo. Gusto naming maintindihan talaga yung mga courses being offered. So, sa ngayon, St. Benilde pa lang. St. Benilde pa lang. May iba pong schools po, pero sa amin pa lang. Sa Benilde pa lang yung may kurso. May kurso. Others po ay short courses. This one po sa Benilde is a long-term course. Okay, sige. Thank you. Maraming salamat. Si Joy Villarreal at saka ang senior deaf advocate natin na si Patrick Ablasa. Oras mo na sa buong kapuluan. Ganda Umaga Pilipinas. Meron ho kasi iba yung tutulog-tulog at mga nagbibingi-bingihan. Ayun ho, walang pag-asa yan. Pero again, dito ho sa DCRH, may boses ang kahit na husino. Di ba? Kahit pasabihin nyo kayo nasa sektor na katulad ho ni na Patrick, you will always have a listening ear. Di ba? And a voice and a language to speak. Maganda Umaga Pilipinas. Ayan. May mga pilyo talaga. No? Sabi nila, ang BIR wala na daw po sa ilalim ng DOF. Nasa na? Nasa ilalim na daw ho ng DND. Nako, hindi matutuwa si ano niyan, Hindi matutuwa si Secretary Ralph Recto diyan, Ano daw yung DND? Dikta ni Daddy. Maganda Umaga Pilipinas. 25 makalipas ang alas 5 ng umaga. Esmil ang nag-iintay na premyo sa Mahiwagang Tunog. Mahiwagang Tunog.
Anong bagay na pinagulong sa isang bagay na malaki, yung bagay na yun, malaki yun. May iba-ibang mga sizes yun, ano ha? Pero, yun nga, pagka gumulong dun yung mga chikiting natin, kayo, ano, pagulong-gulong kayo dyan, for whatever reason, dapat nagsishield bath soup kayo pagkatapos. Ayan. Nakikita ho yan sa mga hotel, sa mga opisina, sa mga bahay, lalong-lalo na ho sa sala, ha? Ayan, yun po yung isang item na hinahanap. Yung pangalawang item, basta bagay na gumugulong, ano ha? Ang nyo po masagot, ipapadala po niyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format ng pagte-text, empty space, name / address / contact number / at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit po ang inyong mobile number. At para ho sa mga gustong sumali online, wherever you are, sa iba't ibang panig po ng mundo, kinakailangan meron po kayong sharer badge. Ayan, para mabilang yung inyo pong mga sagot. Ayan, kailangan i-share ho ninyo ang ating pong programa. Ha? 3,000 ang nag-iintay na premyo sa ating mahiwagang tunog. Pero gumugulong man kayo, hindi dyan sa bagay na binabanggit natin pwedeng pagulong-gulungan. Pagka umaga, mag-shield bath soap para presko. Maganda umaga, Pilipinas! Oras mo na sa buong kapuluan, alas 5:30 na. Anytime po pwede ho tayo mag-ultabayo. Kasi ang ultabayo po, ang postbiotic with Lactococcus lactis strain plasma ay galing po sa Japan. Inaral po ito ng mga dalubhasa. Alam ba ninyo na ang bawat capsule ng ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis plasma? Lupit, ano ha? At hindi po yan kwentong kutsero. Dumaan po yan sa clinical trial ng mga Hapon, ano? At doon ho na patunayan na pag ito pang postbiotic ay pumasok sa ating katawan, ina-activate po nito yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell na commander po ng immune system ng ating katawan. Itinataboy po yung mga toxins ng sa ating katawan habang tayo natutulog. Kaya pagkagising natin, may bago tayong sigla, may bago tayong saya, may bagong lakas na humarap sa bagong bukas. Malupit, ano ha? Yun po ang benepisyo sa atin ng magandang tulog. Yung ba talagang nakakapag-relax ka, ha? Ang Ultabayo po ay available sa Mercury Drug, Pasmed Pharmacy, Curamed, at iba pa hong mga butika, Joann's Pharmacy, Amesco Drug, sa iba't ibang panig ng Kapuluan. Pero higit sa lahat, nasa lahat po ng branches ng Mercury Drug. Kung meron ho kayong mga concerns pa, pwede ho kayong mag-text sa 0917-110-6580. Ulitin natin, ha? 0917-110-6580. Ang Ultabayo po, nakauna-unahang postbiotic food supplement na rehistrado sa Food and Drug Administration at rekomendado ng mga doktor, ay rehistrado rin, meron din pong halal certification. Maganda umaga, Pilipinas! Mga kuha sa huling resupply mission ng ngayong issue, inilabas na ng Armed Forces of the Philippines. Aba, ang China gumamit pa pala ng tear gas, sirena at meron pang madalang patalim. Detalye na balita mula kay Angel Parosa. Angel, good morning. Kuya Angel, bukod sa paggamit ng polo at high-speed ramming o yung pagbanggang ikinaputol ng daliri ng isang Philippine Navy personnel, gumamit din umano ng tear gas at sirena ang China Coast Guard nang marahas nitong pigilan ng nabalang na resupply mission sa Ayungin Shoal. Sa mga kuhang inilabas na Armed Forces of the Philippines halos 3 araw makalipas ng insidente, makikita kung gaano nakalapit ang CCG vessels sa BRP Sierra Madre. Sumampang mga Chino sa ilang rigid hull inflatable boat ng Philippine Navy panga ng kanilang mga itak at patalim na itinambabantang panakit sa mga sundalo at ginamit ding panira sa mga bangka maging sa mga cellphone ng ilang Pinoy. Hinatak ng mga Chinese ang ilang rib habang ang isa naman ay kitang ginit-git at inilayo pa ng CCG sa BRP Sierra Madre. Namato rin umano ng bato ang CCG habang tuloy sa pagtirgas at pagpapatunog ng sirena para sa tangkang bulabugin itong resupply mission. Sa kabila nito, hindi binuntot o hindi binunot ng Navy ang mga baril na itong nasa loob umano ng mga kaha at nanatiling matatag habang ginagamot o nilalapatan ng first aid ang ilan nilang sugatang kabaro. Sa pagbisita ni AFP Chief of Staff General Romeo Bernard Jr. sa Palawan, kanyang ipinanawagan sa China ang pagbabalik ng 7 armas na kinuha ng mga Chinese. Gayon din ang pagbabayad sa pinsalang tinamo ng mga equipment ng AFP sa nasabing pinakahuling operasyon sa karagatan. Para sa kunaunan sa Pilipinas, DZRH, ito si Edniel Parrosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Hirap talaga ng buhay ng mga sundalo natin. Mantakin mo, pinuprobo ka na gano'n, hindi ka pa makabunot.
Diba? Kasi nga, ang polisiya natin, idaan ito sa diplomatic channel. Lalaking responsable umano sa pamamaril, arestado naman sa Taguig. Meron pa daw 3 hinahunting. Detalye ng balita mula kay Noche Cacas. Noche, good morning. Noche. Yuhu. Nawawala si Noche. Inaasahan naman ang pagtaas ng take-home pay ng mga manggagawa sa Metro Manila sa susunod na buwan. Kinumpirma ni Labor Secretary Benvenido Laguesma, nakaamba ang wage hike ng mga minimum wage earners sa National Capital Region sa kalagitnaan ng Hulyo. Ito'y kasunod ng nakatakdang public hearing ng NCR Regional Tripartite Wages and Productivity Board ngayong araw at inaasahang maglalabas ito ng desisyon bago ang petsa ng anibersaryo ng pinakahuling wage order sa susunod na buwan. Sinabi ni Laguesma na inaasahan ang isang desisyon matapos ang deliberasyon. Sa kasaysayan ng Wage Board, sinabi ng kalihim na ang Regional Tripartite Wages and Productivity Board ay nagbigay ng taas sahod matapos ang deliberasyon. Ang proseso ay nagsimula pa noong Mayo kasunod ng direktiba ng Pangulong BBM para sa isang napapanahong pagsusuri ng sahod 60 araw bago ang anibersaryo ng huling wage hike sa iba't ibang rehiyon. Okay na si Noche? Balikan natin si Noche Cacas. Noche, good morning. Ayong buntag ulit ang Angel, arestado ang isang lalaki na umano'y involved sa shooting incident sa barangay South Signal sa lungsod ng Taguig. Inilala ang suspect na si Saud Silungan alias Ali. Habang tinutugis naman ang 3 iba pa na sina alias Uto Kamar, alias Nasruddin at alias Hailon na nagtatago sa ngayon. Ayon kay Taguig Chief of Police Colonel Christopher Olaso, lumitaw ko yung Angel ang pangalan ng mga suspect sa ginawang backtracking ng CCTV footage at salaysay ng witness. Ito na nagkasa ang tropa ni Olaso ng operasyon at natumbok ang lungga ni Saud sa tapat ng isang bahay sa South Signal. Tukoy na rin umano ang whereabout ng 3 iba pa na sangkot sa pagpatay sa biktima na si Christopher Isip. Hinahanda na ngayon na kayang Angel ng pulisya ang reklamong murder laban kay alias Ali at 3 iba pa. Mula sa kanunan sa Pilipinas, DCI. Ako si Noche Cacas, tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Dagang salamat, Noche. Samantala, magpapatawag si Senator Amy Marcos ng investigasyon sa umano'y anti-vaccine propaganda ng US military sa kasagsagan ng pandemya ng COVID-19. Nagain si Senator Amy ng Resolution 1052 na magiging hudyat ng pinamumunuan niyang komite para on foreign relations para kalkalin ang alegasyon. Partikular ng umano'y secret campaign ng Amerika para magtanim ng duda sa Pilipinas tungkol sa kaligtasan at bisa ng Sinovac vaccine at iba pang pandemic supplies mula sa China. Itiniin ni Senator Marcos na seryosong banta sa national security issues at public health ang napaulat na anti-vax at misinformation campaign sa social media. Kailangan na niyang maberipika kung ang militar nga ng Estados Unidos ang promotor ng nasabing kampanya. Kung sakaling totoo ang paratang, sinabi ni Senator Amy na dapat alamin ang kahinatnan ng aksyon ito at posibleng paglabag sa international law at posibleng legal recourse sa US military. Bagong hepe ng Caloocan PNP, formal ng umpo. Detalye mo na kay... teka, sino magre-report? Si Edwin. Kuya Edwin. Ay, buntag ako yung Angel. Nagpahayag muna, nagpasasalamat si Mayor Along Malapitan kay Police Colonel Rodel Lacuesta. Yung sa pagiging tunay mo nung katuwang ng lungsod, ng Caloocan, Macarata, magpaalam na kagabi. Matapos yung turnover ceremony kahapon ng hapon sa NPD quarters. Nangako naman ng alkalde na ibibigay din yung parehong suporta sa pamumuno nito si Police Colonel Paul Doles upang matiyak na patuloy na mabisa yung programa kinakahap ng Caloocan. Inalimbawa nito ang 2 taong pumuno ni Colonel ng Outgoing Police Colonel Lacuesta na matasumano ang moral ng pulisya dahil sa kanyang pamumuno nitong nakaraang 2 taon na. Pinasalamatan nito ang dating opisyal sa tulong na sagupain yung krimen sa lungsod. Samantala, winelcome nito kagabi ang bagong Chief of Police na si Colonel Doles at sinabihang aasahan nito yung kanyang husay at dedikasyon sa pamumuno ng Caloocan City Police Station. Kung meron man itong matibay na pangako, ay ang buong suporta ng pamalang lungsod na makatrabaho nito para sa pagunlad ng Caloocan.
Pero iginit na malapitan na panatilihin ito ang kanyang administrasyon ang isang holistic at patas na diskarte sa pagpapatupad ng mga programa sa kaligtasan ng publiko sa lungsod sa pamamagitan ng pagsugpo sa mga kriminal na elemento habang pinaparanggot din naman nito ang pulisya. Kasabay dito ay tinitiyakin ito na walang puwang ang kahit anong krimen sa lungsod, ngunit kasabay ng kanyang suporta sa pulisya ay sisiguraduhin na hindi niya kukonsindihin na kahit anong pag-abuso ng pulisya sa kanilang hanay. Wala pa rin sa kalungan ng Operation 23. Edwin Duque, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dagang salamat, Edwin Duque. Susunod na DepEd Secretary, dapat na isang insider. Ayon po ito kay Senator Coco Pimentel. Detalye na balita mula kay Raymond Dadpaas, RH28. Raymond. Hinimok ni Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III si Pangulong Bongbong Marcos nang susunod na itatalagang kalihim ng Department of Education ay may matagal na karanasan sa ahensya at may malawak na pangunawa sa problema sa edukasyon sa bansa. Ito ay kasunod ng pagbibitiw sa pwesto ni Vice President Sara Duterte bilang DepEd Secretary. Ayon kay Pimentel, mas makabubuti kung ang susunod na DepEd Secretary ay naiintindihan ang sistema at problema sa education sector. Nang hinayang naman si Senador Sherwin Gatchalian sa resignation ni VP Sara bilang chairperson ng Senate Committee on Basic Education, ay lagi niyang nakakatrabaho si VP Sara at ang DepEd family sa the Second Education Commission o EDCOM 2. Marami na umano silang napag-uusapan at programang pinaghahandaan. Pinakahuli ang kampanya laban sa bullying na laganap na ngayon sa mga eskwelahan. Marami na kaming naumpisahan para ayusin ang education system natin at nahihinayang lang ako dun sa mga naumpisahan natin. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH. Ito si Raymond Dadpaas, tuloy-tuloy sa pagbabalita at tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Raymond. Ay, Tito Manuel de la Peña dyan po sa San Diego, California. Pagaling ho kayo. Nanonood daw sila habang nasa ospital. Kung nandito lang kayo sa Pilipinas, pinadalhan na ho namin kayo ng tangerine chocolate para sumigla kayo. Yan, ang tangerine chocolate po ay produkto ng mga magniniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon. Brand po yan ng mga farmers dyan po sa lalawigan ng Quezon ng kanilang ipinagmamalaking tsokolate. Hinakot po ni Dr. Helen Tan yung mga planting material ng kakao galing Davao. Itinanim po sa ilalim ng mga nyugan. Kaya ngayon, ang mga magsasaka ho dyan, yung mga magniniyog, hindi na lamang umaasa sa kanilang aning kopra o ani sa bukid. Mga MSMEs na po sila. Meron ho silang sariling brand ng tsokolate, Tangerine Chocolate. Available sa 0919-095-5935. Yung pong mahigit 10 variants ng Tangerine Chocolate, available po naman sa tangerinechocolate.ph at ang mga raw materials na ginamit yan ay galing din po sa ani ng mga magsasaka. Itaho ninyo, pagka may convergence talaga, ang LGU at saka ang mga magsasaka, merong magandang produkto eh. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan ito nga yung maaaring gawang lokal, pero taste and looks global. Sinuportahan po ito ng DTI at saka ng Department of Science and Technology para mas maging kaaya-aya, mas palatable sa international market. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan tangkilikin natin ang gawang atin. Umaga, Pilipinas! 43 na makalipas ang alas 5. Pilipinas! Hi, Chairman Roland Paulino. Magandang umaga po sa inyo. Kumusta na ho kayo? Long time no hear. At para ho sa mga naghahanap nga po ng magandang investment opportunity, ito na po yung pinakamurang ready for occupancy unit sa housing industry. Mantakin ho nyo, 5% lamang ang down payment, pwede pang gives. 20,000 pesos all-in down payment. Pagkatapos po pwede ka na maglipat bahay agad after take-out ng Pag-ibig Housing Loan within 7 days. Ganyan kabilis ho responde ho ng Pag-ibig. Kahit ano pang iniintay po ninyo, ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya na napakalapit lamang po sa Clark Economic Zone at Clark International Airport. Ito yung proyekto ng Samira, ng Sibera Bacolor at saka Sibera Mabalacat. Nasa loob po mismo ng township yung City Hall, mall, eskwelahan, simbahan at iba pa hong mga amenities. Kaya hindi problema traffic. Ako sabi nga ni Malu Cabral, baha, naku, wala yan. Mabilis hong humupa ang tubig ulan dun. Kasi maganda yung drainage system.
At kung ngayon pa ho kayo bibili, may chance pa ho kayong manalo ng 342 sa anumang Asian destination. Kung saan tatama yung dart, may pwede ho kayong pumunta ng Japan, Singapore, Thailand, Malaysia, tsaka Thailand, Ayan, kung saan tatama yung dart nyo. Ang gagawin lamang ho ninyo, mag-text po sa 0996-5155555 o dili kaya sa 0947-434-5555. So pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Itinanggi ng kampo ni Bamban Tarlac Mayor Alice Goo na iisang tao lamang ang alkalde at ang Chinese passport holder na si Gu Waping. Hinimok ni Attorney Stephen David si Senator Win Gatchalian na dalhin sa tamang forum ang kanyang mga dokumento at magpresenta ng ebidensya. Sinabi pa ng abogado ng suspendidong mayor, maraming individual ang may pangalang Gu Waping na kahandaan niya silang magpakita ng substantial evidence na isang tunay na Pilipino, si Mayor Alice. Yun, hindi pa nagsasalita si Senator Ping kung talagang joke lang yun. Pakapatulan ho niyo eh. Morning, Senator Ping. Balak naman ang kampo ng suspended Bamban Tarlac Mayor na si Alice Goo na maghain ng counter charges laban sa mga nagsapubliko ng mga legal documents sa alkalde. Partikular na tinukoy ni Attorney Stephen David ang pagbuyangyang sa State of Assets and Liabilities and Network o SALN at birth certificate ng kanyang kliyente. Isa niya itong paglabag sa Data Privacy Act at kung patuloy na tatapakan ng karapatan ni Goo ay pinag-aaralan ng magdemanda. Kasabay nito ng panawagan ng kampo ng Mayora sa mga mababatas na bitbitin ang kanilang mga alegasyon sa tamang korte. Patuloy na iniimbestigahan ng pulisya ang pagsabog ng improvised explosive device sa isang gasolinahan sa Lamitan City na ikinasugat ng isang individual. Una nang sinabi ni Lamitan City Police Chief Lieutenant Colonel Arlan Dalempines na extortion ang tinitingnan nilang motibo sa naturang insidente at hindi kagagawa ng mga terorista. Pero kumbinsido naman ang mga residente sa syudad na motibo talaga ng mga suspect ang pag-atake para hiyain ng gobyerno matapos i-anunsyo ng mga opisyal ng Lamitan City na Abu Sayyaf na ang kanilang lugar. O narito inanunsyo ni Governor Hajiman Saliman, ang chairperson ng Basilan Provincial Peace and Order Council, na wala ng ASG o mga Abu Sayyaf group sa Lamitan City makaraang wala nang makitang presensya sa May 35 o sa may 35 barangay ng syudad. Rider na humarurot palayo sa checkpoint na ito'y parahin. Nakunan pa ng granada. Detalye mula kay Bal Gonzalez sa RH5. Bal, good morning. Good morning, Kuya Angel. Patong-patong na kasong kinakaharap ngayon ng isang motorcycle rider matapos natakbuhan ng nakalatag na checkpoint sa barangay Caligayahan, Novaliches, Quezon City. Bukod sa MK2 fragmentation grenade at grenade container, nasamsam din sa suspect ang gunting at coin purse na nakalagay sa isang isiling bag. Kinilala ni Police Station 16 Commander Police Lieutenant Colonel Reynante Parlade ang suspect na si Denver Cartagena, 18 anyos na residente ng Marilao, Bulacan. Sa investigasyon ng pulisya, napansin ng mga operatibang suspect na sakay ng itim na XRM motorcycle at walang suot na helmet kaya ito pinara pero ito'y kumaripas papalayo sa lugar. Matapos ang ilang minutong habulan ay nasukol ang 18 anyos na rider na wala ring maipakitang driver's license. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako naman, Val Gonzalez, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Val. Inikayat nilinggayin dagupan Archbishop Socrates Villegas ang mga Katoliko na makiisa sa isasagawang Rosary Campaign sa June 27 hanggang August 15. Layo ng pagdarasal ng Rosaryo na labanan ang nagpapatuloy na sigalot sa pagitan ng Pilipinas at China Coast Guard sa West Philippine Sea sa pamamagitan po ng panalangin. Ayon kay Villegas, ang Rosaryo ay isang simple, maliit at makapangyarihan tulad ng buto ng mustasa sa Ebanghelyo. Anya, hindi lamang kasi ito usaping politikal, militar at seguridad, kundi maging isyong moral dahil sa pagbabawal sa mga Pilipinong mangisda sa nasabing pinag-aagawang teritoryo. Hindi rin lang mga mangingisda at maritime zone ang apektado ng naturang sigalot, kundi maging ang marine environment na sinisira ng China. Binalikan din ng Arsobispo ang makasaysayang pagdarasal ng Rosaryo ng mga Pilipino noong EDSA People Power Revolution
At hinikayat ang mga Katoliko na mag-ayuno sa abot ng makakaya. Dahil sa ginagawang pambubuli ng China diba? Baka kahit si Buddha hindi papayagan yung ginagawa nilang mga katarantaduhan, diba? Dasal ho tayo, makiisa ho tayo dito ho sa panawagan ng panalangin laban po dito sa mga nanggugulo dyan sa West Philippine Sea. Magandang umaga, Pilipinas! 8 minuto na lamang bago mag-8 ng umaga. Magkasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Hoy, may nakaambang power interruption bukas yan hanggang sa susunod na araw sa ilang lugar sa Metro Manila, Bulacan at Cavite. June 21 bukas alas 12:30 ng umaga hanggang 1:00 ng umaga, madaling araw. At alas 5 hanggang alas 5:30 mawawalan po muna ng kuryente sa ilang bahagi ng Maypaho at Grace Park sa Caloocan City. Alas 12 naman ng umaga hanggang alas 4 ng umaga bukas, apektado ang barangay Makapilapil, Sapang Putol at Poblasyon sa Bulacan. Alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon naman mawawala ng kuryente ang ilang bahagi ng Bulihan Road, Plaridel at Barangay Bulihan sa Bulacan. Alas 10 ng gabi ng June 21 hanggang alas 3 ng June 22, brownout naman sa ilang bahagi ng Barangay Maysan sa Valenzuela City. Alas 12 ng umaga hanggang alas 5 ng umaga, June 22 sa bahagi ng Barangay Munting Ilog sa Silang Cavite. At June 22, alas 8:30 ng umaga hanggang alas 3:30 ng hapon, makakaranas din ng power interruption ang Gagalangin, Tondo. Ready nyo na ho yung mga dapat na i-ready para hindi ho kayo maperwisyo ng brownout. Naghaharap ngayon ng otoridad ang isang lalaki matapos na magpanggap na enforcer ng MMDA o Metropolitan Manila Development Authority. Ito ay matapos na manita ng isang motorcycle rider na ang peking MMDA enforcer sa kahabaan ng Osmeña Highway sa Makati City dahil sa paglabag umano sa batas trapiko, kung saan siningil pa ang motorista ng 2,000 piso kaysa daw maabala sa kanilang paglabag. Pagkaganyan ho yung mga diskarte, arrest, ano nyo na, batukan nyo na kaagad. Sabi mo, anong violation ko, ha? Hirap kasi kuminsan, ang dami talaga nagpapanggap. Kita mo nyo, kumpleto pa ng mga giring loko. Bonso dito, nagdudang motorista dahil bukod sa alam niyang wala siyang paglabag, napansin niyang walang plaka yung motorsiklo ng nagpapanggap na MMDA enforcer. Hindi rin po ito naka-uniforme. Habang hinayaan na lamang ito na hingan siya, hanggang sa hingan niya ito ng ID. Una nang nilinaw ng MMDA, wala silang nakatalagang enforcer sa lugar, bagay na kinumpirma rin ng taga-barangay Pio del Pilar at sinabing mga uniformadong tauhan ng Public Safety Development Department ang nagbabantay sa lugar. Ayan, nakikita ho ninyo kung sino man daw po ang nakakakilala dito sa langyang to na kotongero, handang magbigay ang MMDA ng 10,000 piso sa sino mang makapagsasabi sa pagkakakilanlan nitong peking enforcer. Teka, habol natin si Sherwin. Dahil 85 taon na ang kauna-unahan sa Pilipinas at ang MBC mas gumanda na, mas pinalakas at mas pinalawak pa ang pamimigay ng ating papremyo. Ito ang DZRH Mas Malakas Promo, kung saan pag naabutan namin kayong malakasang nakikinig o nanonood sa DZRH ay mananalo ka ng instant 1,000 pesos at may kasama pang grocery bag ng DZRH. So ano pang hinihintay ninyo? Tutok na sa nangunguna kauna-unahang radyo sa buong Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Wala pa tayong ina-anunsyong lugar ni Sherwin. May nahuli na. Nasa Addition Hills, Mandaluyong si Sherwin. Sherwin, go, go, go! Sherwin. Nasa Sherwin. Sherwin. Angelo, yun. Yan. Dahil dito sa Barangay Addition Hills, yan, makikita mo na grabe, siksik, liglig, umaapaw ang populasyon dito. Addition Hills. Yan naman talagang puspusan yung paghanap natin. At nagsempohan natin dito sa tindahang ito. Kasi tatay, pangalan mo tatay? Reynaldo Elmedo. Si tatay Reynaldo nakatutok sa DZRH. Asa po yung sa dami ng paninda niya, tignan mo. Hindi mo na makikita yung radyo. Nasaan yung radyo? Asan? Hindi mo na mahagila pa yun yung radyo sa... Nandun sa gilid. Pero, lakas
ang lakas ha, nadidinig dito sa labas. Lagi pa kayo nakatulong sa DZRH? Opo. Dahil lagi ka nakatulong sa DZRH, sino pong paborito yung announcer pag umaga? Ito, Angelo Palmores. Si Angelo Palmores! Yan ha, si Kuya Angel. Kuya Angel, bigyan natin ang 1,000 pesos. Saka siyempre, lalo nating papugin si tatay, bigyan natin ng t-shirt ng DZRH. At siyempre, meron pa siyang pandagdag pag-groceries na tignan mo na, umapaw yung nga, dami stock oh. Meron pang dagdag na grocery Ito meron kang grocery bag mula sa DZRH. Sa birthday mo ba ngayon? Batiin mo sarili mo. Aba, happy birthday, Mang Rinaldo. Batiin mo sarili mo sa Eren. Magpakantog po kayo. Sa DZRH. Batiin mo sarili mo na happy birthday. Happy birthday. To me. Happy birthday, Mang Rinaldo. Birthday ni Mang Rinaldo. Saktong-sakto. Ilang taon na si Mang Rinaldo? Ilang taon na siya, Sherwin? Ilang taon na siya? Ilang taon na ho kayo? 65 po. 65? 65 po kang 64 lang. Oo naman. Parang hindi Batang-bata eh. Siya, sige. Mga malakasan. Ano na? Okay na. Nakasingkaw na si Jerry Ba at si Anthony Taberna. Yun Kaya nga, manalo ng 1,000 pesos sumutok lang sa DZRH. Mas malakas promo hours. Number 6, Sherwin Bata Alfaro. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Sherwin. Magpapatuloy pong mag-ikot dyan sa may Mandaluyong si Sherwin Alfaro, kaya lakasan nyo ang inyong mga radyo. Kuya Angel po, si Angelo Palmones, nag-iwan sa inyo na sa magandang umaga. Magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay galing po kay John Paul Sartre. Ang sabi niya po, man is condemned to be free. 6:01 ang oras sa buong kapuluan.